Ang nakakatakot at malungkot na kwento ay nagsisimula sa isang karaniwang araw sa urban central ng Japan. Habang abala ang mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain, isang napakalaking itim na butas ang biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Napansin naman ito ng isang taong naglalakad habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Bigla namang lumaki ang kanyang mga mata sa gulat nang makita niya na lalong lumaki ang butas at hinigop siya nito. Napatakbo naman sa takot ang mga tao nang masaksihan nila ito. Kasabay nito, lumitaw ang mga higanteng nilalang na nagdudulot ng lagim sa buhay ng tao at pinapatay ang anumang nilalang na kanilang madaanan. Habang lumilipas ang mga araw ay lumalaki pa ng lalo ang itim na butas. At ang mga malalaking mga halimaw o nilalang ay hinahadlangan ang mga puwersa ng mga militar at iba pang nagseserbisyo sa gobyerno para sana masagip ang mga nasa panganib. At sa kaganapan na ito ay may isang batang nasugatan sa kanyang ulo at nakadapa sa gitna ng kalsada at siya ay napalingon nang makita niya na may isang tao na nakatayo sa kanyang harapan na handa ng labanan ang mga nilalang na lumalabas sa itim na butas. At ang kwentong ito ay isang kwento tungkol sa isang abnormal na mundo. Earth Black Hole, isang gate na nag-uugnay sa kabilang mundo. At lumitaw ito sa halos lahat ng parte ng mundo. Mapa sa kalangitan man, sa gitna ng dagat, o kahit mismo sa lupa. Kahit saan ay may lumilitaw na black hole at hindi pa ito alam ng mga tao kung bakit bigla na lang lumitaw ang mga ito. At mula sa mga black hole ay may mga nilalang na lumitaw at ang mga nilalang na ito ay nagsimulang pagpapatayin ang lahat ng mga taong nakikita nila. At nang magsimulang maging isang impyerno ang buhay sa mundo, lumitaw ang mga espesyal na mga nilalang. Ang taong may mga angking kakayahan na gumagamit ng iba't ibang kapangyarihan tulad ng telekinesis, utterance frost, lightning, at iba pa. Sila ay tinatawag na mga metahumans. Ang mga immortals naman ay ang mga uri ng tao na hindi namamatay. Kahit naputulin ang kanilang mga braso o kahit sila ay masaksak at matamaan ang kanilang mga organs. Ang mga shapeshifters naman ay mga taong kayang magpalit anyo bilang isang oso o mga lobo. At ang huli ay ang mga ordinaryong mga tao na kayang gumamit ng isang espesyal na kakayahan ay tinatawag na mga mages. Salamat sa mga metahumans na nakipaglaban sa mga nilalang na lumalabas mula sa black hole, nakaranas muli ng kapayapaan ang mundo. At ang mga tao ay tinatawag ang taon na iyon na The Terrible Year, ang taon kung saan lumitaw ang mga black gates, at nang matapos ang sitwasyon, napunta ang atensyon ng mga tao sa mga espesyal na species. Sinasabi ng mga tao na meron daw dangerous molecules ang mga special species. Kung kaya kinakailangan daw ang quarantine at management. Ang mga takot sa kanila ay humantong sa paghihiwalay ng mga espesyal at normal na tao. At sa pamamagitan ng prosesong yon, ang mga immortals ay napabilang sa pamahalaan. At ang mga shapeshifters naman ay nakipagsabuatan sa isang pandaigdigang kumpanya. Habang ang mga metahumans naman ay gumawa ng sarili nilang organisasyon. At itinago ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mahika. 20 taon pagkatapos ng kakilakilabot na taon na yon. Sa kasalukuyan may mga tao pa rin na tinatago ang kanilang mga sarili bilang mga special species at namumuhay kasama ang mga ordinaryong tao. At habang nakatayo ang isang tao at hawak-hawak ang kanyang cellphone ay may biglang tumawag sa kanya na anak. Tumugon naman siya na kung ano ba daw yon. Nagsalita naman ang kanyang ama at sinabi na mayroon daw siyang kailangan na sabihin sa kanya. At makinig daw itong mabuti at huwag mabibigla. At ipinaalam niya sa kanyang anak na siya daw ay isang immortal. Napatahimik naman siya saglit at bigla na lang napasigaw at hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Nagsalita naman ulit ang kanyang ama. Sinabi nito na siya daw ay isang immortal kung kaya ang kanyang dugo daw ay dapat na ipasa niya sa kanyang anak. Hindi naman naniniwala ang kanyang anak at patanong nitong sinabi na bakit na lang ba daw biglang sinasabi nito ang ganitong bagay habang bumibili ng spring onions. At sinabi niya rin sa kanyang anak na huwag daw nitong sabihin sa kahit na sino. Dahil kahit ang kanyang ina ay hindi alam ang tungkol sa bagay na ito. Tumugon naman ang kanyang anak at sinabi na bakit sinasabi daw nito sa kanya sa gitna ng isang supermarket. Tumugon naman ang kanyang ama at sinabi niya na tahimik naman daw niya itong sinabi kung kaya ayos lang daw ito. Nagsalita naman ulit ang kanyang anak. Sinabi niya na ang isang immortal daw ay mayroon isang makinis na kutis at magandang hitsura. Tumugon naman ang kanyang ama at sinabi niya na tama daw ito, kaso lang hindi lahat ay namana niya sa kanya. Ngunit siya pa rin daw ay isang immortal.
At ipinaalam niya na ang dugong immortal ay maa-awaken sa ika-24 na kaarawan ng isang tao. At sinabi niya na simula noong ipinanganak ang kanyang anak at sa araw na ito, ngayong gabi 11:00 ay ang oras na kung saan ang dugong immortal na dumadaloy sa kanya ay maa-awaken. Makikita naman na tila bang naiinis ang kanyang anak sa kanya dahil sinasabi niya lang ito ng mahinahon na tila bang parang hindi ito isang malaking issue. At habang nag-uusap sila tungkol sa kanilang bibilhin at kung ano pa ang kulang sa kanilang pinamimili ay sinambit ng kanyang ama ang kanyang pangalan. Guang Ik, at sinabi ulit ng kanyang ama sa kanya na huwag daw nitong sabihin sa kanyang ina. Dahil ang kanyang ina daw ay hindi alam na ganitong klase siya ng tao. At sa oras daw na malaman ito ng kanyang ina, maaari daw itong makipaghiwalay sa kanya. Bigla naman niyang tinawag ang kanyang ama at sinabihan niya ito na mag-usap na lang daw sila sa labas. At makikita ang Kaera na nakatingin sa kanyang ama na tila bang napapahanga ito sa itsura nito. At kinuha ni Guang Ik ang mga binili nilang gulay at lumabas na sa supermarket. Napansin naman ito ng kanyang ama at pinuri siya nito at sinabing napakalakas naman daw ng kanyang anak. At ipinaalam niya na ang mga immortals daw ay ipinanganak na may mababang lakas. At tinanong niya ito na kung dahil ba daw ito sa masyadong pag-eehersisyo niya. Napatawa naman si Guang Ik at sinabi niya na hindi naman daw siya masyadong nag-workout. At habang buhat-buhat ang mga pinamili nila at pauwi na, sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang kanyang lakas daw ay mula siguro sa kanyang first secret. At nakarating na sila sa kanilang tinitirhan. Binuksan ng kanyang ama ang pintuan at sinalubong naman sila ng kanyang ina na naghihintay sa kanila. At patuloy pa rin siya nagsasalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang first secret daw niya ay isang bagay na tinatago daw niya bago pa niya nalaman na siya ay isang immortal ngayon. At makikita ang kanyang ina na naghahanda para sa kanilang kakainin sa kanyang kaarawan. At habang tinitingnan niya ang kanyang mga magulang na nag-uusap tungkol sa binili ng kanyang ama sa supermarket kanina at nagpapakita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Siya naman ay tila bang nandidiring makita na naghahalikan sa harapan niya ang kanyang mga magulang. At ang isa pa daw niyang sikreto ay tungkol sa kanyang ina. Ang ina daw niya ay isang shapeshifter. Flashback, 2 taon na ang nakakalipas. Habang nag-uusap silang dalawa ng kanyang ina ay ipinaalam nito sa kanya na kaya daw nitong magpalit anyo bilang si Sailor Moon o magkaroon ng buntot ng isang demonyo. Hindi naman siya makapaniwala at siya ay talagang nabigla nang nalaman niyang isang shapeshifter ang kanyang ina. At sinabihan siya ng kanyang ina na kung isa siyang shapeshifter, syempre naman ang kanyang anak ay ganun din. At maa-awaken lang daw ang pagiging shapeshifter nito sa oras na maging 18 taong gulang na siya at magsisimula na daw ito siguro ma-awaken mamayang gabi. Napabugtong hininga naman siya at gulat na gulat siya dahil ito daw ay masyadong nakakabigla. At sinabihan siya ng kanyang ina na ito daw ay dapat sekreto lang nilang dalawa at hindi pwedeng malaman ng kanyang ama. Nagulat naman siya nang sabihin ito ng kanyang ina at nagtataka kung bakit kailangan nila itong itago. Nagsalita naman ulit ang kanyang ina at sinabi nito na huwag daw nitong sabihin sa kanyang ama na siya ay isang shapeshifter. At tinanong niya si Guang Ik kung naiintindihan ba daw niya ito. End of flashback. At habang may kinukuha siya sa loob ng refrigerator ay tinawag siya ng kanyang ina at tinanong kung ano ba daw ang gusto nito. Tumugon naman siya at sinabi niya na ayos lang at wala daw siyang gusto pa. Tinanong naman siya ulit ng kanyang ina na kung talaga ba daw na wala siyang gusto. At sinabi niya rin na huwag daw siya magsisisi mamaya. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na nagpapasalamat na daw siya sa kanyang ina dahil ipinanganak daw siya nito. Bakas naman sa mukha ng kanyang mga magulang ang saya nang marinig nila ito at masyado silang naantig. At sinabi ng kanyang ina na tulad din daw siya ng kanyang ama. Sinabi naman ng kanyang ama na ang personalidad daw ni Guang Ik ay tulad ng kanyang ina. At habang masaya niyang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na mayroon daw siyang isang espesyal na mga magulang. Isang immortal na ama at isang shapeshifter na ina. At nung matapos na silang kumain ng kanilang hapunan, ay makikitang inilabas na ng kanyang ina ang kanyang birthday cake. Ngunit siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip kung bakit daw kaya tinatago ng dalawa ang kanilang pagkakakilanlan sa isa't isa. At pagkatapos nilang magdiwang ng kanyang kaarawan ay pumasok na siya sa kanyang kwarto at humiga na sa kanyang kama.
At habang nakahiga siya ay bigla siyang napalingon sa isang relo na nakasabit at sinabi na mag-aalas 11 na daw ng gabi. At ayon daw sa kanyang ama, maa-awaken daw ang pagiging isang immortal niya pagsapit ng alas 11 ng gabi. At naalala niya ang kanilang pag-uusap ng kanyang ama habang papauwi na sila kanina. Tinanong niya ang kanyang ama kung nakaranas ba daw ito ng sakit nung na-awaken ito ang kanyang pagiging immortal. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito na okay lang daw para sa kanya nung na-awaken niya ito. At naramdaman lang daw niya na bigla na lang uminit ang dugo niya at nanlamig. At sa sandali daw nakaramdam siya ng kaunting lamig, ang kanyang 5 senses daw ay naging mas matalas kaysa dati. At patanong na sinabi ni Guang Ik na hindi ba daw ito masakit? Tumugon naman ang kanyang ama na oo. At naalala niya nung na-awaken niya ang pagiging isang shapeshifter. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na pakiramdam daw niya ay mamamatay na siya habang na-awaken ang pagiging isang shapeshifter niya. At tinanong niya sa kanyang ama na maa-awaken pa rin pa daw ang pagiging immortal niya kahit isang normal na tao lang ang kanyang ina. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito na oo, dahil ang dugo daw ng mga immortal ay mas mataas kaysa sa tao. At may sasabihin pa siya sana kay Guang Ik ngunit hindi na lang niya ito sinabi dahil hindi naman daw ito mahalaga. Tiningnan naman siya ni Guang Ik na nagtataka kung bakit tumigil ang kanyang ama sa pagsasalita. At bumalik ang eksena sa kanyang kwarto kung saan siya ay nakahiga at patanong niyang sinabi sa kanyang pag-iisip na kung posible ba daw ma-awaken ang pagiging isang immortal kahit na-awaken na niya ang pagiging isang shapeshifter. At ano daw ang kanyang sasabihin sa kanyang ama kung hindi daw ito ma-awaken. At siya ay napakamot na lang at sinabi na bahala na daw at matutulog na lang daw siya. At pagsapit ng alas 11 ng gabi ay maririnig siyang nap-apa-aray sa sobrang sakit at makikita na nakagapang na siya sa sahig ng kanyang kwarto at nanginginig sa sobrang sakit. At siya ay nagsalita, sinabi niya na hindi ba daw sabi ng kanyang ama na hindi ito magiging masakit. At sa tingin daw niya ay may nagsabi nito, na ang mundo ay walang mananakop o black holes. Wala rin daw ang may nakakaalam na umiiral ang mga tao tulad ng metahumans o immortals. At ito daw ay isang normal na mundo lamang. At ang kwentong ito ay tungkol sa kanyang abnormal na buhay sa isang ordinaryong mundo. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat. 2 taon na ang nakakalipas. Makikita ang ating bida na nakatayo at napapahanga sa kanyang katawan habang tinitingnan ito sa isang salamin sa loob ng banyo. At siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Nakangiti niyang sinabi na ang tanging ginawa niya lang daw ay awakening. Ngunit ang kanyang mga muscles sa kanyang katawan ay bigla daw nagbago. At bigla naman siyang nagulat nang binuksan ng kanyang ina ang pintuan ng banyo at tinanong niya ang ating bida na kung nagustuhan ba daw niya ito. Naiinis naman niyang tinanong na kung bakit hindi kumatok muna ang kanyang ina. Tinawanan lang naman siya ng kanyang ina sa kanyang reaksyon. At sinabi nito na gusto lang naman daw niyang makita kung ayos lang ba daw siya. At makikita naman daw na okay ang ating bida. At tinanong niya ito na kung ano ba daw ang pakiramdam bilang isang shapeshifter. Sumagot naman ang ating bida na si Guang Ik at sinabi niya na pakiramdam daw niya ay lumakas siya kaysa ng dati. At sa tingin daw niya ay mas naging sensitibo ang kanyang pandinig at pang-amoy. Ngunit bakit ba daw hindi ipinaalam sa kanya ng kanyang ina? Nagtataka naman ang kanyang ina kung ano ang ibig sabihin niya at tinanong ng kanyang ina na kung ano ang hindi nito ipinaalam sa kanya. Sumagot naman siya na nung mga oras na nag-a-awaken ang pagiging shapeshifter niya ay nalagas daw ang lahat ng kanyang buhok sa katawan, naranasan ng hindi mabilang na pagsusuka ng dugo, at ang pakiramdam na napupunit daw ang kanyang buong mga muscles sa katawan. At tinanong niya ang kanyang ina kung bakit daw hindi nito sinabi sa kanya na mararanasan niya ang lahat ng pasakit na yon. Bakas naman sa mukha ng kanyang ina na parang wala lang ito sa kanya at nagsalita. Sinabi niya na wala naman daw may magbabago kung sasabihin niya ito sa kanya. Sumagot naman ang ating bida na at least daw sana ay naihanda niya ang kanyang pag-iisip at sarili. At tinanong niya rin na kung ang awakening ba daw na ito ay tapos na at wala na rin ba daw pangalawa o pangatlo pa. Sumagot naman ang kanyang ina na huwag daw itong mag-alala dahil wala na daw. At hindi naman daw ito isang laro kung tutuusin. Napabugtong hininga naman ang ating bida at nakaramdam ng kaginhawaan nang malaman niya ito. At sinabi niya na ayaw na daw niyang maranasan ulit ang ganoong kasakit na karanasan kailanman. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nararanasan niya ang awakening ng kanyang pagiging isang immortal.
At siya ay napamura na lang nang matapos ito. Kinaumagahan, makikita ang ating bida na kinukurot ang kanyang mukha at siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na nakakaramdam pa rin daw siya ng sakit kahit siya daw ay isang immortal na sa ngayon. At wala naman daw talagang pagbabago sa kanyang itsura. Wala rin daw may nagbago sa kanyang mga senses at nakakakita pa rin daw siya ng malinaw sa dilim. At habang nasa loob siya ng banyo ay biglang may narinig siyang isang napakalakas na ingay at nakaramdam siya ng sakit mula sa kanyang tainga. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang kanyang pandinig daw ay naging mas sensitibo kaysa dati. At siya ay nag-concentrate at sinabi na kumalma daw siya. Nagawa na daw niyang kontrolin ang kanyang katawan ng ilang beses nang siya ay naging isang shapeshifter. At sinabi niya rin na kung sasadyain niya daw na isipin na ang kanyang mga tainga ay malayo, ay magagawa daw niyang maibalik sa normal ang kanyang pandinig. At makikitang nagawa niya nga ito. Napabugtong hininga na naman siya ulit at sinabi niya na parang nagising na daw siya bilang isang immortal ngayon. At habang nakatingin siya sa salamin ay napatanong siya sa kanyang sarili na kung magagawa ba daw niyang maitago ito. At biglang tinawag na siya ng kanyang ina na lumabas na para kumain. At siya napanganga sa gulat nang makita niya kung gaano karaming pagkain ang nakahain sa kanyang harapan. At siya ay napatanong kung ito ba daw ang almusal nila. At agad-agad na niyang kinuha ang upuan at tuwang-tuwa niyang sinabi na ang swerte daw niya. Sinabi naman ng kanyang ina na gagawa pa daw siya ng marami kung kulang pa daw ito, magsabi lang daw siya. Napaisip naman ang ating bida at napagtanto niya na ang kanilang pamilya daw ay malakas kung kumain. At nabalitaan daw niya na ang mga shapeshifters daw ay kailangan ng mas maraming enerhiya kaysa sa isang normal na tao. Ngunit ang kanyang ama daw ay malakas din kumain. At siya ay napatanong na kung ang mga special species ba daw ay malalakas lang talagang kumain. Nagsalita naman ang kanyang ama. Sinabi nito na mas kaunti daw ngayon ang inihandang pagkain ng kanyang ina kaysa ng dati. At tinanong nito na kung okay lang ba daw ang asawa niya. Tumugon naman ang kanyang ina at sinabi niya na marami pa daw bigas sa loob ng rice cooker at niluluto daw ito ngayon. Bigla naman siyang tinawag ng kanyang ama at sinabihan siya nito na maghanda para sa civil service exams. Nagulat naman siya at ang kanyang ina nang marinig nila ito at napasabi ang kanyang ina na biglaan naman daw. Nagtataka naman ang ating bida kung ano ang civil service na sinasabi ng kanyang ama. Nagsalita naman ang kanyang ama at sinabi nito sa kanyang ina na may isang magandang oportunidad daw na dumating para kay Guang Ik. Tinanong naman ang kanyang ina na kung ano ito. At sinabi nito na dapat daw ay pumasok sa college ang ating bida na si Guang Ik dahil siya daw ay 20 taong gulang na sa ngayon. Hindi naman sumang-ayon ng kanyang ama sa sinabi ng kanyang ina at sinabi nito na hindi naman daw importante ang college. At ipinaalam niya na mas mahalaga daw ang skills ng isang tao kaysa sa college. At ang civil service job daw ay maganda. At ipinaalam niya na siya daw ay isa na doon. Tumugon naman ang kanyang ina. Hindi naman daw niya sinasabi na masama yon. Gusto niya lang daw na makita si Guang Ik na makapunta sa Goshiwon ng mas maaga. Ang Goshiwon ay isang tirahan sa Korea para sa mga naghahanda para sa mahahalagang exams, at kadalasan ito ay isang napakaliit na silid. Tumugon naman ang kanyang ama na hindi na daw kailangan ni Guang Ik ang pumunta sa Goshiwon dahil siya ay matalino na. At makikitang napatigil ang ating bida na si Guang Ik sa pagkain at napaisip na lang habang tinitingnan ng kanyang magulang na nagbabangayan. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na bihira daw silang hindi magkasundo sa isa't isa. At ang mga immortals daw ay karaniwang may mga trabahong nauugnay sa gobyerno. Kaya malamang sinusubukan daw ng kanyang ama na ipadala siya sa mga posisyon na iyon. Ngunit baka daw may ibang plano ang kanyang ina. At naalala niya nung nasa loob sila ng gym ng kanyang ina. Flashback. Habang nag-eehersisyo siya ay sinabi niya na siya daw ay makakagawa lamang ng 2 chin-ups noon. At ngayon naman daw ay hindi pa rin siya hinihingal kahit makagawa siya ng 15 ulit ngayon. Nagsalita naman ang kanyang ina at ipinaalam sa kanya na ang mga shapeshifters daw ay mas malakas ng 3 beses kaysa sa isang normal na tao. At natutuwa itong sinabi na ito daw ang rason kung bakit daw siya ay napakalakas. At syempre, ang regular na training daw ay isang factor din. At ipinaalam sa kanya ng kanyang ina na may isa pang bagay na mas malakas ang mga shapeshifter maliban sa pisikal na lakas. Tinanong naman niya na kung ano yon. Sumagot naman ang kanyang ina at sinabi na instinct.
Ang instinct daw ng isang shapeshifters ay mas malakas kaysa sa isang normal na tao. At ipinaalam niya rin na maraming pagkakataon sa buhay ni Guang Ik kung saan siya daw ay makokontrol ng kanyang instincts. Nagsalita naman si Guang Ik. Sinabi niya na hindi naman daw niya nararamdaman ang malakas na instincts. Nagsalita naman ulit ang kanyang ina. Sinabi nito na ganito lang daw ito sa ngayon. Ngunit magkakaroon ng mga sitwasyon kung saan magiging problema ito kapag nasa labas na daw si Guang Ik sa totoong mundo. At kinakailangan daw ang isang pagsasanay para makontrol nito ang kanyang instincts. Kung kaya gusto niyang pumasok sa college si Guang Ik at makakuha ng trabaho sa isang kumpanya. Nagtataka naman si Guang Ik kung bakit nasabi ito ng kanyang ina sa kanya, ang tungkol sa kumpanya. Ipinaalam naman sa kanya ng kanyang ina na ang kanyang lolo daw ay may mga koneksyon sa isang industriya na nagtatrabaho kasama ang mga shapeshifter. At iminungkahi niya na pumasok lang daw si Guang Ik sa isang normal na kolehiyo at pagkatapos daw ay ipapasok niya siya doon. At makakakuha daw siya ng isang pangunahing pagsasanay para sa mga shapeshifter doon. Napaisip naman si Guang Ik tungkol sa gusto ng kanyang ina. End of flashback. At habang patuloy siyang kumakain ay narinig niya ang sinabi ng kanyang ina. Sinabi nito na dapat daw nilang tanungin si Guang Ik mismo kung ano ba daw ang gusto nito. Sa halip na mag-usap daw sila ng ganito. Sumang-ayon naman ang kanyang ama sa kanyang ina at tinanong na nila si Guang Ik. Tinanong nila kung gusto ba daw nitong maging isang civil servant. Napaisip naman si Guang Ik at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na syempre naman may gusto rin daw siyang gawin. At ngayon daw na iniisip na niya ito. Hindi pa daw niya ito nasasabi sa kanyang mga magulang. At sumagot siya sa tanong ng kanyang ina. Sinabi niya na gusto niya daw pumasok sa UDT. Ang UDT ay isang Korean equivalent ng SEAL. Napanganga naman sa gulat ang kanyang mga magulang at hindi sila makapaniwala sa isinagot ng kanilang anak na si Guang Ik. Bakas naman sa mukha ng kanyang ina ang galit at patanong nitong sinabi na gusto lang ng ating bida ang maging isang normal military para sa kakayahan na meron siya. Napaisip naman ang kanyang ama sa kanyang gusto. At hindi naman ito gusto ng kanyang ina at sinabi na hindi pa daw ito lubos na napag-iisipan ni Guang Ik. Nagsalita naman si Guang Ik at ipinaalam niya sa kanyang ina na siya daw ay 20 taong gulang na. At kaya na daw niyang mag-isip tulad ng isang matanda ngayon. Nagalit naman ulit sa kanya ang kanyang ina at galit nitong sinabi na sa tingin daw niya ay wala sa katinoan sa ngayon ang kanyang anak. Nagsalita naman ang kanyang ama at sinabi nito na hindi naman daw masama ang pagiging isang sundalo. At tinanong niya si Guang Ik na hindi naman daw niya siguro gagawin ito para lang pumorma. Napakamot naman si Guang Ik at sinabi niya na kasama na daw yon. At napatawa na lang siya. Sinabi rin ng kanyang ama na maganda daw ito. At ito daw ay magiging mas kakaiba kung ang isang 20 taong gulang lamang na tao tulad ng kanyang anak ay nakatakdang lumaban para sa kanyang bansa. Hindi pa rin sumasang-ayon ang kanyang ina sa gusto ng kanyang anak at sa mga sinasabi ng kanyang ama. Dagdag pa ng kanyang ama, ay ayos lang daw ito. Dahil hindi naman daw lahat ng mga sundalo ay ipinapadala sa Somalia at labanan ang mga pirata doon. At magkakaroon daw ng isang magandang buhay si Guang Ik pagkatapos ng kanyang training at ng kanyang mga assignments. At papasok pa rin daw naman si Guang Ik sa military sa isang punto ng kanyang buhay. At mas maganda daw kung magiging isang opisyal daw si Guang Ik. Sumang-ayon naman ang kanyang ina dahil may punto naman daw ang lahat ng mga sinasabi nito. At habang patuloy sa paglamon si Guang Ik, siya ay napapahanga sa galing ng kanyang amang mag-isip ng mga posibilidad at kung paano nito napapayag ang kanyang ina. At tinanong niya sila na kung pwede ba daw niya itong gawin. Sumagot naman ang kanyang ina at sinabi na oo. Ngunit hindi pa daw sa ngayon. Tumugon naman si Guang Ik at sinabi niya na syempre, kolehiyo daw muna. Nagsalita naman ang kanyang ama at sinabi nito na hindi, civil service exam daw muna. At siya ay napaisip kung sponsored ba ang kanyang ama ng Edwill o ano. Ang Edwill ay isang sikat na academy sa Korea para sa mga certificate preparation tulad ng civil service exams. At kung makapasa daw si Guang Ik sa exam ay pwede daw nitong ipagpaliban muna ang kanyang posisyon at pumasok sa military. At kung hindi naman daw gusto nito, ay pwede daw magtrabaho sa isang defense industry si Guang Ik. At isang bonus point na lang daw kung magiging isang officer ito. At tinanong niya si Guang Ik kung okay lang ba daw ito. Napaisip naman si Guang Ik at sinabi niya na lohikal daw na ito ay hindi posible.
Ngunit kung kanyang ama ito, ay kaya daw niya itong gawin. Dahil nagtatrabaho daw ito para sa bansa. At siya ay nagsalita, sinabi niya na kung ganoon daw ay kukunin niya ang exam. Nagsalita naman ang kanyang ama at ipinaalam sa kanya na hindi daw niya masasabi na mahirap ang exam, ngunit hindi rin daw ito ganon kadali. Pero kailangan pa rin daw niya itong paghandaan habang siya ay gumagawa ng kalokohan. At kung ganoon ay dapat daw siyang maging libre tuwing weekends. Dahil may isang tao daw sa Hwasong Gyeonggi na magbibigay sa kanya ng isang may sensinang pagtuturo. At doon daw siya mag-aaral. Pumayag naman si Gwang Ik sa gusto ng kanyang ama, ngunit tila bang nagbago ang kanyang isip at nagtataka siya pati ang kanyang ina kung bakit doon sa lugar na yun siya mag-aaral. Lumipat ang eksena kung saan makikita ang isang bus. At nakasakay na sa loob si Gwang Ik at naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Sinabi nito na may isang tao daw siyang kakilala doon. At ipinaalam rin niya na ang tao daw na ito ay nagtatrabaho sa isang farm. Ngunit hindi daw talaga gusto ng taong itong pumunta sa syudad. At napaisip si Gwang Ik kung gaano ba daw kagaling ang taong ito para lamang puntahan niya para makakuha lamang ng isang pagtuturo. At alinpaman, hindi naman daw niya inaasahan na kukuha siya ng civil service exam. At ang kanyang goal daw ay ang UDT. At habang nakatingin sa kanyang cellphone ay biglang lumaki ang mga mata niya sa gulat nang may nakita siya at nabasa na isang balita tungkol sa isang butas. At sinabi niya na sa totoo lang daw hindi daw niya gusto ang maging isang sundalo. Earth White Hole, isang gate na lumitaw hindi nagtagal matapos mabuo ang International Government Coalition. At nilikha ang Old Force. Kung ang isang black hole ay isang butas kung saan kayo lumalabas. Ang white hole naman ay kung saan kayo pumapasok. Ibig sabihin, maaari daw sila makapasok sa mundo ng mga invaders na tinatawag na the other side. At sa mundo daw na ito ay may mga bagong bakal na wala sa kanilang mundo. Bagong halaman at mga bagong hayop. At puno ito ng mga makabagong resources. At ang Earth black holes daw ay mga bagay sa nakaraan ngayon. Ngunit ang sangkatauhan ay nakikipaglaban pa rin sa isa't isa upang makahanap ng mga bagong resources. At ang mga napapadala daw sa mga laban na iyon ay halos mga shapeshifters. At ang kanilang pambihirang lakas at exercise ability daw ay ginagawa silang mahusay na mga mandirigma. At hindi daw gusto ng kanyang ina na mapasali siya sa mga ganoong labanan. Kung kaya siya daw ay na-compromised. Tutuperan daw niya ang mga kahilingan ng kanyang ina at ang sa kanya rin upang makipaglaban bilang isang sundalo. Pero sa totoo lang daw ayaw niyang maging isang sundalo. At nais daw niyang gumawa ng isang bagay na mas mahusay. At makikita ang isang taong nakasombrero na nakikipag-usap sa ama ng ating bida na si Gwang Ik. Na ipinapaalam ng kanyang ama na ipinadala daw niya si Gwang Ik sa lugar niya. At pumayag naman ang taong ito na sanayin si Gwang Ik at hayaan daw sa kanya ang lahat. At ipinaalam din niya na hindi daw siya magiging mabait kay Gwang Ik dahil sa anak niya ito. At huwag na daw itong mag-alala pa at tuturuan daw niya ito ng mabuti. At makikita si Gwang Ik na nakatulog na sa loob ng bus patungo sa taong kaibigan ng kanyang ama. Dumating na rin ang ating bida sa lugar na sinasabi ng kanyang ama na puntahan niya at nagharap na silang dalawa ng kaibigan ng kanyang ama. Tinanong naman agad nito ang ating bida na kung ano ba daw siya. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na siya daw ay anak ni Yoo Yeno at ang pangalan daw niya ay si Gwang Ik. Tumugon naman ang kaibigan ng kanyang ama at sinabi nito na hindi daw yun ang gusto niyang malaman. At tinanong niya ulit si Gwang Ik kung siya ba daw ay isang immortal. At kung siya daw ay isang immortal, bakit ang ganda daw ng pangangatawan nito? Tiningnan naman kaagad ng ating bida ang kanyang katawan at sumagot. Sinabi niya na malamang dahil siya rin daw ay isang mixed blood. Nagtataka naman ang kaibigan ng kanyang ama kung ano ang ibig sabihin ng ating bida na mixed blood at sinambit niya na ang mga immortals daw ay may mataas na dugo kumpara sa mga normal na tao. At lalo na daw kung eco-consider pa niya ang tatay ni Gwang Ik. At tinanong niya rin na kung paano ba daw nahalo ang dugo ng isang normal na tao sa dugo ng kanyang ama. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na dahil daw ang kanyang ina ay mayroon ding mataas na dugo tulad ng kanyang ama. Napaisip naman ang kaibigan ng kanyang ama at sinabi nito na Kat-anji tangi daw ang ating bida. At siya ay tumalikod na at sinabi na kung ano pa man daw, ay kailangan na nilang umalis. Tinanong naman ni Gwang Ik na kung saan daw sila pupunta.
Sumagot naman ang kaibigan ng kanyang ama at patanong nitong sinabi na kung ano ba daw ibig sabihin ni Guang Ik sa kanyang pagtanong na kung saan sila pupunta. At hindi ba daw sinabi ni Guang Ik sa kanya na nandito siya dahil para magpaturo? Tumugon naman ang ating bida at sinabi nito na oo. Iyon daw ang dahilan kung bakit siya nandito. At pagkatapos daw niyang sundin ang mga sinabi ng kanyang ama, sinabi niya na ang lugar daw na kung saan daw siya dumating para maghanda sa kanyang civil service exams ay isang bundok sa kaloob-looban ng kanayunan malapit sa Hwasong sa lalawigan ng Gyeonggi. At ang nature man daw na nasa kanyang harapan ay malamang daw ang kanyang tutor. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip. Patanong niyang sinabi na malamang daw ay isang immortal ang taong nasa kanyang harapan dahil ang mukha daw nito ay napakalinis at siya daw ay isang napakagwapong tao. At pasiga niyang tinanong sa tao na kung mayroon ba daw isang templo dito o kung anuman. Tinanong naman siya ng kaibigan ng kanyang ama na kung ano ba daw ang mga walang kwentang pinagsasabi niya. Hindi naman sumagot ang ating bida at napatanong na lang sa kanyang pag-iisip na kung bakit daw sila naglalakad patungo sa kabundukan. At hindi nagtagal, sinabi ng kaibigan ng kanyang ama sa kanya na nakarating na daw sila sa lugar kung saan siya mag-aaral. Napanganga naman ang ating bida sa gulat nang makita niya ang lugar. At makikita ang isang bahay at mga kutsilyo na nasa lupa at mga panggatong kahoy. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung ano ba daw talaga ang sinusubukang ituro sa kanya ng kanyang ama. Sinabihan naman siya ng kaibigan ng kanyang ama na sundan daw siya nito. At tinanong siya nito na kung na-awaken na ba daw niya ang pagiging isang immortal. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na oo, na-awaken na niya daw. Tinanong naman siya ulit ng taong kaibigan ng kanyang ama na kung nasubukan na ba daw niya ito, matapos nitong ma-awaken ng pagiging immortal. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na sinubukan daw niyang putulin ang kanyang pulso gamit ang cutter knife. At hindi naman daw ibig sabihin na hindi siya nasugatan ngunit mabilis lang daw itong gumaling. Tinanong naman siya ng kaibigan ng kanyang ama na kung alam ba daw nito ang konsepto sa likod ng paggaling ng kanilang mga sugat sa kanilang katawan. Sumagot naman siya na hindi. At sinabi rin ng kaibigan ng kanyang ama na kahit siya daw ay hindi rin alam ang konsepto tungkol dito. At sinabi niya rin na kahit daw hindi nila alam ito, alam naman daw nila ang mga basics sa likod ng healing properties nito. At pinaalam niya kay Guang Ik ang basics. Una daw ay ang health o ang kalusugan. Ang isang malusog daw na immortal ay mayroon ding magandang healing power. At ang pangalawa daw ay ang sense o pakiramdam. Kung siya daw ay napakasensitibo, makakaramdam daw siya ng mas higit na sakit. Pero pinapayagan daw siya nito na mabilis na makilala ito at mas mahusay na makokontrol ito. At karaniwan ay mabilis daw niyang mapapansin kung may mali daw sa isang buto sa kanyang katawan o kung meron mang hindi tama sa kanyang katawan. Sa pangkalahatan, ang pagsasanay daw sa kalusugan at pakiramdam ay maaaring magpataas ng healing powers ni Guang Ik. Sumang-ayon naman si Guang Ik at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na napapahanga daw siya sa kaibigan ng kanyang ama ngunit hindi naman daw niya talaga naiintindihan ang ginuguhit nito. At tinanong siya ng kaibigan ng kanyang ama na kung may tanong ba daw siya. Sumagot naman si Guang Ik at sinabi niya na oo, at sinabi niya na hindi daw niya maintindihan ang isang bagay. Tinanong naman siya ng kaibigan ng kanyang ama na kung ano ba daw ang bagay na yon. Tumugon naman si Guang Ik at tinanong niya na kung ano naman daw ang kinalaman nito sa kanya para kailangan pagdaanan niya ito. Sabay turo sa mga kutsilyo sa kanyang likuran na nakabaon ng baliktad, na sa halip ang talam ang nakabaon sa lupa, ay makikita na ang mga hawakan nito ang nakabaon. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.